Dahil sa banta sa buhay ng mag-asawang Miriam at Melvin Odicta kaugnay sa umuning pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga, nagpa siyang kausapin ng mag-asawa si Department of Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno sa Campo Crame. Samantala, pinabulaan na naman ng mag-asawa ang napabalitang may ilalabas silang sarili nilang drug matrix. May report ang aming kasama ang si Waywaya Makalma. Mula nitong buwan ng Hunyo ay nakakatanggap na ng mga banta sa buhay ang mag-asawang Miriam at Melvin Odicta ng mga pribadong sibilyan at kilalang negosyante sa Iloilo City. Ito ang naging rason kung bakit nais makipag-usap na mag-asawa kay PNP Chief Ronald De La Rosa bilang payo sa kanila ng Police Regional Director 6. Pero nagpasya na lamang sila nakausapin si DILG Secretary Ismael Sueno sa Campo Crame at umabot lamang ng 30 minuto ang pulong. Matapos na makipagpulong sa kalihim ay pinayuhan na lamang niya na magtungo sila sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa investigasyon. Dagdag pa ni Sueno, nagpakita din ng dokumento ang mag-asawa ngunit ito ay confidential documents na hindi naman sinabi kung ito ay may kinalaman sa illegal na droga. Because they are being suspected as drug lords. Why don't you go to the CIDG and have yourselves investigated? You tell them who you are. If you want to say something to them, say it to them. So, kaya pumunta naman sila sa CIDG. Wala namang katotohanan ang unang lumabas na report na di umano'y may ilalabas silang drug matrix. Ito kasi ang unang advisory ng Communication Department ng DILG sa mga media. Kaya naman tinawag ng kampo ng negosyanteng si Melvin Odicta na massive disinformation ang umano'y gagawing pagsuko nito sa DILG dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, tumatayong abogado ni Odicta na wala sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangalan. Wala din kinalaman ang mag-asawa sa illegal na droga, maliban na lamang sa isang kaso ni Melvin Odicta noong 1991 na nakuhanan ng isang stick ng marijuana at ang nasawi nitong una niyang asawa na naging drug pusher noon. Halos araw-araw nang nakakatanggap ng banta sa buhay ang mag-asawa sa Iloilo at hindi din nila alam kung kanino nanggaling ito at wala din silang mga kaibigan na mga politiko sa kanilang lugar. Maliban na lamang sa kanilang mga negosyo na pawn shop, mga taxis, rental vans at iba pa. Inuugnay po sila tungkol dun sa mga atake dun sa mayor ng Bacolod City. Yes, sir. Pamamaraan po yon. So, merong mga umaatake dun sa mayor ng Bacolod City, dinadamay po sila. At ang kanilang pamamaraan ay akusahan si Dragon bilang supporter daw ni Mayor Mabilog. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Ako po si Kathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.